SQL introduction. So, since ito yung SQL introduction natin, dito natin ipapakilala si relational database. So, mapapansin natin yung diagram ni relational database is meron tayong mga arrows na nakaturo sa kanya. So, una dyan is yung tinatawag nating query, or ito yung kung saan ilalagay natin yung mga information para mabuo natin yung relational database natin. So, pangalawa is yung maintain na naka-arrow din. So, ibig sabihin, pagka nag-relational database na tayo, pag gumagawa tayo, ma-encounter natin and matututunan natin kung paano tayo makapag-insert ng new data, makapag-update ng existing data, and makapag-delete ng mga data na hindi na natin kailangan. So, last is yung define. So, kapag nakapag-define tayo sa relational database, so, this includes yung SQL tables, constraints, indices, and views natin. And even yung magiging database design yung output natin. So, ngayon, punta tayo sa relational database table. So, meron tayo ditong visual representation para mas maintindihan ninyo kung ano yung difference ng table, ng rows, and ng columns. So, itong kabuuan na to is yung ating tinatawag na table. While yung ating row naman, yun yung mga meron tayong 4 na row. So, meaning, sa 4 na row na yan, makikita natin, diba, ito yung rows natin. So, may 4 na rows tayo dito sa example. Ito yung pang 1, 2, 3, and 4th row. So, ayan yung 4 na row natin. Ngayon, meron din tayong 3 columns. Ang columns naman natin is yung ID, itong ID column, first name, then last name. So, column ng ID, first name column, then last name column. So, yung kabuuan, ulitin natin, yun yung table. Itong buong to. Yung column natin is itong mga nakapatayo. Then, yung rows natin is itong mga records ng data. So, ano nga ba ang relational database? So, pag sinabi nating relational database, so collection siya ng mga data na nai-store natin sa isang table or sa database natin. So, bawat table, pwede siyang consist ng 2 or more vertical column and 0 or more horizontal rows. So, ibig sabihin nun, meron tayo ditong sample na visual representation sa left side. Meron tayo dito 2 table. So, ang unang table natin is yung persons. Yung pangalawang table natin is yung countries. So, ayan kabuuan na yan, yung laman ng persons, ayan yung table natin. So, ito, yung second nating table is yung countries. Ngayon, di ba sabi natin kanina na yung row natin is yung mga records na nakapahiga. So, sa persons table, etong mga naka-color green, ibig sabihin nito is yung ating mga rows. While sa countries table, itong mga data na nakapahiga, ibig sabihin, ito yung ating mga rows. Ngayon, punta naman tayo sa column. Ang column naman, pagdating sa persons table is itong person column.
person's name, kasi person's table, di ba? So, yung B-day, gender, country, then job. So, ayan yung mga column natin. Sa countries naman, meron tayong country column, pop column, area column, GNP column, language column, and literacy column. So, kung mapapansin natin, makikita natin dito yung mga requirements and tips kung paano makapagawa ng table, column, and row. So, pag sinabi nating table, kailangan yung first character niya is naka-letter. Then, yung remaining characters na up to 18 characters sa table name, it's either letter, number, or underscores as long as yung first character niya is naka-letter. So, for column, na-identify natin yung column, yung mga nakapatayo, wherein pwede tayong magkaroon ng same column name as long as magkaiba yung table. Kunyari, um, dito sa person's table, makikita natin yung country column. Ngayon, sa countries table, may encounter natin ulit yung country column. So, pwede yon since magkahiwalay naman sila ng table. Ito sa persons and ito sa countries. Ang hindi pwede kapag ka na-duplicate yung country na column sa iisang table kasi mag-e-error siya. Yung rows, ito naman yung mga data natin wherein nakukuha natin. So, ito mga data and may mga values. Depende kung anong column siya nakatapat. So, SQL, ito yung shortcut na ginagamit natin kasi masyadong mahaba pag structured query language yung palagi natin babanggitin. So, ang SQL, pwede rin natin siyang tawagin as SQL. So, na-develop siya noong 1974 ni Chamberlain and nung others na nasa IBM San Jose Research Laboratory. So, sila yung mga nag-develop dito kay SQL. So, sa products naman, meron silang nilabas na DB2 database products noong 1982 to 1983. So, na-accept yung SQL dun sa standard noong 1986 sa American National Standards Institute or yung tinatawag nating ANSI. Then, noong 1987 naman, na-recognize sila as dun sa International Organization for Standardization or yung tinatawag nating ISO. So, ngayon, up to present, currently available siya yung SQL, currently available siya in over 100 commercial products. So, na-utilize pa rin natin yung SQL up to present. Ngayon, sa SQL, meron tayong tinatawag na 6 basic statement types. So, meron tayong select, insert, update, delete, create, and drop. So, ito yung mga kadalasan nating ginagamit. And dito umiikot yung SQL natin. So, unahin natin yung three categories siya. So, sa three categories na to, meron tayong query. Gawin natin color orange. Yung query. So, sa query, ang statement natin dito is yung select. So, sa query, meron tayong tinatawag na select statement. Ang ginagawa niya is
nagde-display siya ng rows ng one or more tables. Second naman na category, gawin natin color green. So, yung tinatawag nating maintenance. So, nandito yung insert, yung update, and delete. So, si insert, update, and delete is nasa tinatawag nating maintenance category. So, pag nag-insert tayo, nakakapag-add tayo ng rows dun sa table. Pag nag-update tayo, nakakapag-change tayo ng rows sa table. Delete, nakakapag-remove tayo ng rows dun sa table. Yung last sa tatlong category is yung tinatawag natin na definition. So, andito yung create and yung drop natin. So, create and drop. So, kapag ka-create, pwede tayong makapag-add ng tables, indices, and views. While kapag sinabi natin drop, mami-remove natin yung mga tables, indices, and views natin. So, ito yung SQL select. Example niya is yung sa supplier. Ito yung syntax niya. For the syntax, kapag select syntax, ang format sa line 1, select, then kung ano yung pangalan ng column names. Sa line 2, from, kung anong pangalan ng table. Ito, yung kapag ka may specific lang tayo na gustong column na i-select. Ito naman, yung pangalawang syntax, is kapag gusto natin i-include lahat ng column. So, select asterisk from kung anong pangalan ng table. Para lahat ng columns na nandun sa table na yon is ma-select and makikita natin. So, for insert syntax, meron tayo ditong dalawa. So, meron yung insert lang, then may insert with select syntax. So, sa insert syntax, pwede tayo na makapag-insert into, then ang pangalan ng table natin, kunyari, ang pangalan is supplier. So, insert into supplier, then column name. So, ano yung mga pangalan ng column? So, company name, contact name, city, country, and phone. Then, values, kung ano yung mga value nung column names natin. So, ano yung ilalagay dun sa tawag dito, sa record or sa rows. Meron din naman, pangalawang syntax. Ito naman yung insert na merong select syntax. So, ibig sabihin, pag ginamit natin to, mag insert tayo kung anong table name and ano yung column names na nakapaloob. Then, ise-select natin yung column names na gusto natin na um, i-select lang. Tapos, lalagay natin kung saang table natin siya kinuha or kukunin. Then, tsaka tayo maglalagay ng condition. So, ito naman yung SQL update natin. SQL update, ito ang example natin, yung pag-a-update natin ng details. So, sa syntax, update syntax, line 1 to 3. So, pag nag-update tayo, kailangan may pangalan ng table. So, kunyari, ang table is supplier. Then, isi-set natin yung column name 1 kung ano yung value niya. Then, column name 2 kung ano yung value niya. Meron naman ding update syntax, kaso meron tayong where clause. So, ibig sabihin, may condition sa baba. So, di ba, update natin yung table name.
Then magsiset tayo ng column name 1 and column name 2 kung anong values nila. So, pwede natin i-update. Then, sa fourth line is meron tayo nakalagay na where, then condition. So, sa condition, kayo yung magmo-modify kung ano yung condition na ilalagay nyo dito. So, last na SQL syntax is for delete. So, delete syntax, simple lang siya. So, ito lang siya, delete, tapos kung anong pangalan ng table name. Pwede rin naman yung delete syntax with where. So, ibig sabihin, delete, tapos kung anong table name siya, then where, tapos condition. Tulad na nandito sa example, gumamit siya ng delete syntax with where. So, remove customer Elizabeth Lincoln who lives in Canada. So, delete customer. So, customer, ito yung table name. Where first name is Elizabeth and last name is Lincoln and country is Canada. So, since naglagay siya ng condition sa where, na kapag ang first name ay Elizabeth and last name ay Lincoln and nakatira sa country na Canada, is madidelete yung data niya. So, ayun yung nangyari dito sa delete natin. So, meron tayo dito, query statement, maintenance statement, yung insert, delete, and update. Sa definition statement, yung pag-create and pagda-draft natin. Yung query statement natin, yung select statement natin. So, ayan yung pagkakaiba nila. So, select, delete, and create. So, for clauses, pwede tayo mag-select clause. Then, pwede tayo magkaroon ng multiple clauses per line. Then, for keywords, pwede natin gawing upper or lower lahat, or pwedeng mixed case letter. So, pwedeng may capital, then yung sumunod is naka-lower case na. So, for parameter, mapapansin natin, sa parameter, ito yung mga variables parts ng each clause. So, makapag-insert tayo ng appropriate column names, table names, and such values. So, dito nag-e-end yung continuation ng lecture natin.